Opo, prior po dito sa panukalang ito, Mayor, meron bang sinabi ang DILG din po na feasible study o pag-aaral na talagang isa po sa mga naging dahilan ng lumalalang trapiko po dito sa Metro Manila ay ito pong mga sasakyang nakapark po sa mga kalsada, mga pangunahing kalsada? Yes, actually ako po, no, I can say as the mayor of San Juan in the last 6 years, talagang kitang-kita ko ho yun. No? Talagang totoo naman po. Ngunit kung magiging talagang stricto po tayo at consistent sa pag-implement ng no parking sa ating major thoroughfares, ganun din sa mabuhay lanes. Kung very consistent po tayo sa pagiging stricto at paghuli ng mga violators. At the same time, yung mga kasalukuyang kalye na pinapayagan natin ang pagparada, kung magiging stricto rin po tayo na doon lamang talaga sa one side ng kalye o di kaya doon lamang sa mga oras na hindi po talaga considered as rush hours. Sa tingin ko po, makakatulong po iyan. No? At we just have to make sure that the implementation is done strictly and consistently and in a manner that is sustainable. Dahil the realities po dito, no, nandiyan na ho ang lahat ng sasakyan na yan. No? Saan natin dadalhin ang mga ito sa ngayon? Wala naman po tayong sapat na mga parking facilities na maaaring pagparadahan ng mga ito. So we really just have to use our existing roads that are not high traffic in nature, especially during certain times of the day na halimbawa yung 10 p.m. to 5 a.m. Yan, wala naman masyadong sasakyan na doon sa mga kalye na dumadaan. Yun, sa tingin ko, pwedeng payagan ang mga sasakyan sa ganung oras. Pero pagdating ng rush hour o yung ibang times of the day na high volume ng mga sasakyan, talagang tanggalin na ang mga sasakyan na ito mula sa kalye. So, yun naman po isa sa mga pwede nating hakbang na gawin na sa tingin ko po ay feasible. Opo. 10 a.m. to 5 p.m. yun po yung suggestion po ninyo dito nga po sa DILG at maging sa MMDA na ipatupad itong total parking ban. Ganon din ho ba sa mga mayors? Nakikita rin ba nila na mas maganda na sa ganun pong oras ipatutupad po itong total parking ban? No, what I meant was, I gave an example po, no. Halimbawa yung 10 p.m. to 5 a.m. Yun, yung mga kalye, hindi ganun ka-traffic compared to other times of the day, no. So, yung binigay kong halimbawa, no, that is something that may work for some cities. It may not work also for other cities. So, depende po yan sa sitwasyon. Ngunit ang layunin natin, maghanap ng mga kalye na kahit paradahan po ito at certain times of the day, ay hindi po ito magiging sagabal sa daloy ng traffic. Opo, at yung panukala ng DILG para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan mayor, ang nais nilang oras na kung saan pagbawal nga po yung roadside parking mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. At ang iminumungkahi naman ng MMDA ay mas maikling oras po na ipagbawal yung parking mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. Rush hours po tulad po ng mga nabanggit po ninyo. Yes, at this time, wala pa naman tayong final dyan. No? All of these are still just proposals. Kaya humahalaga ang ating technical working group para evaluate alin ba sa mga proposals na to ang pinakamagiging epektibo para sa atin. So we have a little more time to discuss, a few more days, a few more weeks. At ang binanggit nga po sa atin, dapat by September, meron na tayong final policy. So makakasa po ang publiko na aaralin namin ito na mabuti at titimbangin yung pros and cons, kumbaga, no? Kung ano yung makakabuti, ano yung hindi makakabuti. Titimbangin natin, aralin natin para pagdating ng panahon na tayo magdesisyon by September, ay yung magiging final guidelines po natin will really benefit the public. Opo. Mayor, bago ko lang ipasa kay partner MJ, ito pong kasalukuyang sistema natin sa EDSA, ano ba yung pananaw ng mga Metro Manila mayors? Di ba may bus lane tayo, tsaka may motor lane. Mas maganda ba ito kumpara sa mga nakalipas? Nakatulong po ba? Well, right now, no, we give our trust and confidence po kay MMDA Chairman Don Ortez at bilang
policy making body naman po ng MMDA. Ang MMC naman po, bago naman ho naglalatag ng polisiya, ang MMDA, ito naman po ay inaaprubahan na Metro Manila Council. So lahat naman po ito na-evaluate natin. Meron naman tayong mga datos na pwedeng gamitin bilang basehan kung talaga nga hong maayos ang implementasyon ng mga ito. No? But then again, it is something that consistently can be amended if we feel that there are better options. Pwede naman pong baguhin at any point. No? But sa ngayon, nakita natin, sinusubukan natin ito. At kumpara naman po sa dati, ay sa tingin ko mas nakakatulong naman po ito. At laking bagay din po talaga na sa ngayon, meron na tayong mga connector roads, meron na tayong skyway na natatagusan niya yung mga inner cities natin, lalong-lalo ng EDSA. What I mean is you can now cross from the north to the south through the skyway or through the NLEX connector, no? Without having to pass through the main arteries of Metro Manila. At malaking bagay din talaga kapag yung ating subway system ay matapos na sapagkat mas marami na hong pwedeng sumakay ng public transport na compared to now na yung MRT, LRT. No? Kung madagdagan pa yun ng subway system natin, mas malaking tulong po yan.